Magandang gabi po sa inyong lahat. Kakaiba talaga ang mga pangyayari. Mabuti pa ang demonyo nakilala si Jesus. Samantalang kahapon sa ating ebanghelyo, hindi kinilala ang Panginoon kahit pa mismo ang kanyang mga kababayan. Kahit pa mismo ang mga taong nanggilalas sa kanyang pananalita. Kung ating titignan, tama naman ang sinabi ng demonyo patungkol kay Jesus. Kaya kahit po ang demonyo nagbabasa ng Bible, kahit ang demonyo nakakakilala sa Diyos. Pero kapansin-pansin, bakit kaya pinatahimik ni Jesus ang demonyo? Gayong tama naman yung kanyang sinasabi. Bakit kaya pinatahimik? Tignan po natin ang konteksto kung bakit pinatahimik ni Jesus ang masamang espiritu. Una, sapagkat yung demonyo sumabat. Ang sabi sa Ebanghelyo, nagpapahayag si Jesus doon sa sinagoga. Ibig sabihin, malamang nangangaral ang Panginoon, nagtuturo, heto ang masamang espiritu, sumabat. Hindi naman kausap, biglang sumagot. Kaya agad-agad na pinatahimik ng Panginoon ang masamang espiritong ito. Pangalawa, sapagkat hindi po ibig ni Jesus na mahati ang atensyon, pangunawa, kahit pa ang puso ng kanyang mga tagapakinig, kaugnay ng ginagawang ingay ng masamang espiritu doon sa sinagoga. Alam niyo kung ating titignan, parang ganito po yung nangyayari kapag tayo ay nagsisimba. Imaginin po ninyo, ipinapahayag ang salita ng Diyos, heto naman ng demonyo, sisikaping nakawin ang atensyon ninyo. Nagsisimba kayo, heto naman ng demonyo, sasabat sa inyong pakikipag-ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po, ito po yung tanging dahilan kung bakit pinatahimik agad ni Jesus ang masamang espiritu sapagkat hindi po niya ibig na nakawin ng masamang espiritu ang atensyon na ibinibigay natin patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po, pansinin po ninyo, sa panahon ng maingay, hindi ba't ito rin yung panahong nahihirapan tayong umunawa? Sa panahong tahimik, ito po yung panahong natutulungan tayong makapagdesisyon. May aminin po ko sa inyo, 7 araw po ako nag-deactivate ng aking Facebook. Ang dami po nagsitawagan sa akin, anong nangyari sa Facebook mo, Father? Sabi ko, ganun pala kadaming tao nag-aabang sa Facebook ko. Pero isa lang po yung dahilan ko, nag-deactivate po ako. Sinubukan ko lamang po walang Facebook ng 7 araw. At alam po ninyo, mas naging madali yung buhay ng walang Facebook. Bakit? Wala kang i-check na message. Wala kang titignan notifications. Wala kang titignan o babasahing post o caption. Kaya nung ibinalik po ni Facebook, automatic pala, after 7 days, siya mismo magbabalik sa'yo. Sabi ko, katakataka, hindi ko hinanap yung Facebook. Hindi ako naglong, na wala akong Facebook. Nasawari ko, ito po yung ibig na mangyari sa atin ni Jesus. Hindi siya papayag na aagawin ng demonyo yung ating atensyon upang hindi natin maibigay yung ating pansin doon sa katotohanang ibinibigay niya sa atin. Kaya nga po, isang maliwanag na paalala, kapag may mga bagay po tayo hindi maintindihan, huwag kang pupunta ng Facebook, manahimik ka. Kapag may mga bagay po na nagagalit tayo, huwag kang magbabasa ng Facebook. Magdasal ka. Ngayon po, napaka-toxic po ng may nagtanong sa akin, bakit po ba kayo nag-deactivate, Father? Sabi ko, wala lang. Sinubukan ko lang na walang Facebook. Ano bang pakiramdam? Dati naman wala tayong Facebook. So ngayon sabi ko, sinubukan ko lang naman. Nakakausap pa rin naman ako ng mga tao. Nalalaman ko pa rin man yung mga away ng mga, nga lang, natawa talaga ako. May isang nag-away sa Facebook. Father, basahin mo, nag-away sila.
Simple lamang po yung paalala ng ating Ebanghelyo. Pinatahimik ni Jesus ang demonyo sapagkat hindi niya ibig na nakawin ng demonyo ang ingay o nakawin ang katahimikan sa pamamagitan ng ingay na kanyang ibibigay sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sa panahong naguguluhan, huwag kang mag-ingay. Sa panahong hindi maintindihan, huwag kang magsalita. Hayaan natin ang katahimikan ng Diyos ang siyang mangusap sa atin nang sa gayon, kayang patahimikin ni Jesus ang bawat maingay na gumugulo sa atin. Amen.